Nagbago ang scene sa second round ng Dragon Phoenix Banquet. Ngayon ay umuulan ng malakas, at ang malaking hall ay punong-puno ng tao. Si Jung Shaolin at si Chelian ay nakaupo sa stands, nakatingin sa ibaba ng nagtataka. Ano ito? Footprint sa napakahabang stone slab. Ang challenge sa round na ito ay medyo strange. Bago pa man siya makapag-isip ng matagal, lumapit ang matanda para i-announce ito. Ang ikalawang task sa taong itong Dragon Phoenix Banquet ay isang test of footwork. Ang rules ay simple lang. Pumunta lang mula rito hanggang doon. Pero may dalawang condition. Kailangan mong tumapak sa footprints na ibinigay dito. At kayong dalawa ay kailangang mag-cooperate. Nanunood din ang pamilya ni Jung Shaolin. Ang lahat ay mukhang tense maliban sa kanyang brother-in-law na masayang nagtanong, ang footwork na ito ay mas simple kaysa sa inakala ko, di ba? Ang sister-in-law ko ay hindi naman siguro magkakaproblema, di ba? Sa ibang dako, ang lalaking si Duang Toong ay nagmamayabang. Sino mang nag-practice ng martial arts ay kayang gawin ito, di ba? Nag-shrug siya, umaarteng cool sa harap mismo ng matanda. Child's play lang ito. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya ang matanda, nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. Ang air ng Southern Mountain Alliance ay talagang walang kwenta. Alam ng matanda na ang second stage ay hindi pabor sa mga noble families na ito. Tinitigan niya ito. Ang mga judge ay lahat neutral parties na walang kinalaman sa mga great sects. Hindi rin ako sasali. Kid, sigurado ka bang makakapasa ka sa stage na ito? Si Chelian lang ang nandilat ang mga mata sa pagkagulat. Hindi ito magiging madali. Nagulat si Jung Shaolin. Hindi pa niya kailanman narinig si Chelian na nagsabing may bagay na mahirap. Ano? Kahit ikaw sinasabi iyan. Kalmadong nagpaliwanag si Chelian. Ang bawat isa ay may sariling martial arts habits. Ang footwork ay lalong distinct dahil ginagawa ito ng subconscious, pero kung masyadong nakatutok sa footwork, ang movement mo ay magiging messy. Plus, kailangan ninyong mag-coordinate bilang pair. Isang babae ang nagtaas ng kamay. Paano kami makakasali? Kailangan ba naming umalis ang iba at itira lang ang mga competitor dito? Umiling ang matanda. Hindi ninyo ito gagawin sa harap ng lahat. Nagsimulang magbulungan ng crowd, ano? Hindi ba ang mga taong susunod ay magkakaroon ng advantage? Dapat maghintay muna tayo ng kaunti para makita ang footwork ng mga nauna. Narinig ito ni Jung Shaolin at lumingon kay Chelian. Kung titingnan lang natin kung paano ginagawa ng iba at mag-adjust, bago pa man siya makatapos, isang boses ang narinig. Ako ang mauuna. Lumingon ang crowd para tingnan ang taong nagsalita na nagsisimula na. Okay lang ba iyon? Personally, nakikita ko siyang medyo kawili-wili. Ang taong ito ay napakatalino. Anuman ang sitwasyon, ang pagiging una ay laging may kabuluhan, bulong ni Chelian. At ang humakbang ay ang sikat na si Lin Dichi. Pagkakita sa kanya, ang kanyang mga fan ay nagsimulang mag-cheer ng malakas. Ang young Master Lam ay mag-challenge na. Pareho silang humakbang pasulong. Ang mga tao sa itaas ay nagsimulang mag-chat. Ang unang challenger ay mukhang napaka-confident. Kung si young Master Lam iyon, tiyak na mayroon siyang credentials. Naku-curious si Jung Shaolin kung anong uri ng footwork ang gagamitin nito. Hindi masyadong. Nagsalita si Chelian, tahimik lang na nakatutok sa pag-observe. Napakabilis na kinuha ni Lin Dichi ang kanyang mga unang hakbang. Ang lahat ay namesmerized. Ang mga babaeng nag-blue blush ay isang tunay na spectacle. Napakaganda. Si Lin Dichi ang nauna at ang kanyang teammate na si Tunga ay sumunod ng malapit, nagko-coordinate ng perpekto. Mukhang alam niya ang kanyang ginagawa. Nagpakita siya ng tiwala sa sarili, napakaseryoso ng kanyang mukha. Nanunood si Jung Shaolin ng may pagkamangha. Ang bilis niya. Kahit ang mga matatanda sa judging panel ay lumingon sa isa't isa, impressed. Mabilis at precise, tumatapak mismo sa mga marka sa bato. Siya ay talagang karapat-dapat na maging heir ng Northern River. Kung ikukumpara sa kanya, si Miss Tuma ay medyo nahihirapan, pero pilit niyang hinahabol ang footwork ni Lin Dichi. Isinasaalang-alang na sila ang unang nag-challenge, ang level na ito ay nakakapagod para sa kanyang teammate. Hinihingal siya, hindi nagtagal, natapos nila ang test, at ang mga cheer ay lalo pang lumakas kaysa kanina. Nakarating si Young Master Lam sa dulo. Napaka-cool niya. Nakaabot din si Miss Tuma, pero habang lalo silang pinupuri, lalong naiinis at nagseselo si Duang Toong. Sumigaw ang judge, Lin Shai at Tuma.
Biglang nanginginig si Jung Shaolian at sinabi kay Chelian, medyo nervous ako. Makakapasa kaya tayong dalawa? Ngumiti ng maliwanag si Chelian at lumingon sa kanya. No way. Nagulat si Jung Shaolian. Sinasabi mo bang hindi natin kaya? Naging seryoso si Chelian, hindi nagbibiro. Hindi naman sa hindi natin kaya. Tumayo siya nang may pagpapasya at lumabas. Sumunod ka sa akin. Magsanay muna tayo ng kaunti. Iginawad niya ang daliri na naguguluhan. Ha, hindi na natin ipagpapatuloy ang panunood. Umiling si Chelian. Ang panunood ay walang silbi. Karamihan sa mga mangungopya ng kanilang footwork ay may eliminate din sa huli. Ito ay isang test na ang mga taong may sariling unique footwork lang ang makakapasa. Sa kasalukuyan nating level, tiyak na may fail tayo. Nakuha ko na ang competition na ito mula pa sa simula. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Pumili si Chelian ng isang malinis na bahagi ng bakuran. Tahimik dito at hindi masamang lugar. Natawa siya habang tinutokso ang dalaga. Subukan mong i-perform ang Red Evil Sword Technique, at tutulungan kitang i-refine ito. Sa kasalukuyan mong level 7, walang paraan para makapasa ka sa exam na ito. Medyo nagulat siya. Gusto mo akong tulungang ayusin ang sword technique ko? Magagawa mo bang mag-grasp ang essence ng martial arts sa isang tingin lang? Sino ka ba talaga? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, kahit ang isang dense na babae ay may isip na hindi siya ordinaryong tao. Isa ba talaga siyang martial arts master? Hindi masyadong nagsalita si Chelian, sumagot lang ng vague na ang pagtuturo sa kanya ay piece of cake lang. Dahil doon, tumigil na siya sa pagtatanong at binunot ang kanyang espada. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, pero ipapakita ko sa iyo kung paano ito ginagawa. Manood ka ng mabuti. Here goes. Habang natatapos siyang magsalita, nagsimula siyang umiikot sa paligid ni Chelian, mabilis ang galaw. Nakatayo lang si Chelian, ina-observe ang lahat. Habang ang kanyang blade ay mabilis na dumadaan sa harap ng kanyang mga mata, nahuli agad ni Chelian ang kanyang pagkakamali. Hold on. Ang paghinga mo ay off ng kalahating beat. Inayos niya ito agad. Ganto ba? Nagulat siya. Sa pagpapabilis lang ng kaunti tulad ng sinabi ni Chelian, ang lakas ng kanyang mga strike ay tumaas ng napakalaki. Hindi kailanman naisip ni Jung Shaolian na ang pagiging off ng kalahating beat lang ay makakapagpabago ng tuluyan sa pakiramdam ng kanyang swing. Napakatalino ng dalaga. Tumango si Chelian bilang pagtanggap. Good. Ituloy. Ngulang. Aayusin natin ang bawat mistake habang nakikita natin. Dito mismo. Ipasok mo ang braso mo. At ang posisyon ng kaliwang paa mo ay mali. Naramdaman ng dalaga na parang isang buong bagong mundo ang nagbukas sa kanya. Ang bawat salitang sinasabi ni Chelian ay nagdudulot ng nakakapagpitoka na improvement. Ito ang huling move. Sa wakas, tapos na. Ang buong katawan ko ay pakiramdam na parang dumaan sa 10 taon ng training. Ito ay isang kumpletong ibang pakiramdam mula sa practice ko noong una. Tumingin si Chelian at ngumiti, satisfied. Ang pag-aayos sa iyo ay isang malaking achievement. Nakatayo doon si Jung Shaolian na dazed, inaabsorb pa ng utak ang lahat, habang ang kamay niyang humahawak sa espada ay nanginginig. Paano? Paano ito naging posible? Ito ba talaga ang Red Evil Sword Technique na kilala ko? Hindi niya mapigil ang patuloy na tumingin sa kanya. Sino ang taong ito? Pansin pa nga ni Chelian ang kanyang progress. Congratulations! Ang Red Evil Sword Technique mo ay kakalampas lang sa level 7 at nakarating na sa level 8. Naging blanko ang mukha ng dalaga. Ano ba ang nangyayari? Napag-iwanan na ba niya ang Big Carbo level ng tuluyan? Totoo ba ito? Ang martial arts ay hindi laro. Yet, sa loob ng mababang 5 minuto ng pag-tweak sa ilang moves, na-level up na siya nito ng ganoon na lang. Mas miraculous pa na kung wala ang kanyang guidance, aabutin siya ng panibagong 10 taon para mag-progress ng ganito kabilis. Samantala, sa dense forest malapit doon, isang figure ang nakatayo at nanunood. Ito ang direct disciple ni Chelian na si Wu Ying. Naghihintay siya sa 3 pang iba na makarating. Isang tingin lang ay sapat na para sabihing hindi sila ordinaryong grupo. Ang legendary trio ng mga assassin, si Yang Hua, si Lang Dang, at si Tian Wu Yui, ay nakarating na. Ikinabot ni Wu Ying ang kanyang mga kamay at yumukod bilang pagbati. Nakarating na kayong lahat, long time no see. Ang young master ay kasalukuyang nasa Dragon Phoenix Banquet. Dadalhin ko kayo sa main hall. Tinitigan siya ng matandang babae.
Fine, pero mukha kang masyadong matanda kapag walang balbas. Napatigil siya agad, naramdaman ang pamamanhid na damaloy sa kanya. Tumingin siya sa dalawang matandang lalaki. Ang isa ay tumango bilang pagsang-ayon, habang ang isa naman ay mas lalo pang nagpa-realize ng katotohanan. Naramdaman niya na parang tumanda siya ng 5 taon sa isang iglap. Si Wu Ying ay mas nasaktan pa kaysa kung nasaksak siya, na estato sa kanyang kinatatayuan at hindi maigalaw ang mga paa. Ang tatlo ay direktang dumating lampas sa kanya, nag-uusap habang naglalakad. Ngunit bakit nakikilahok si Chalian sa Dragon Phoenix Banquet? Tiyak na may pinaplano na naman siyang hindi inaasahan. Tara, tingnan natin. Inwan nila siyang nakatayo sa ulan, umiiyak sa loob-loob niya. Shaved beard lang naman yun. Sa loob ng Grand Hall, may isang boses na biglang sumigaw. Gusto kong mag-challenge. Ang mga tao ay nagbulungan sa pagkalito. Anong problema ng taong ito? Ang nagsabi ng kakaibang bagay na iyon ay walang iba kundi siya. Ang dalawa ay tumayo sa arena na nag-clasp ng kanilang mga kamay para magpakilala. Ako ang Drifting Wind at Flowing Water, si Chalian. At ako naman si Jung Shaolian mula sa Just Sword Sect. Ang mga tao ay nagtawanan sa kanilang sarili. Drifting Wind at Flowing Water. Isang rogue na walang sect. Bago magsimula, tumingin siya sa kanya para magkumpirma. Na-practice mo na ang Red Evil Sword Technique hanggang level 9 ngayon, di ba? Ang maliit na bagay na tulad nito ay wala lang sa'yo, di ba? Hindi niya alam ang sinasabi nito at nakatitig lang ng Blanca sa kanya. Level 9. Imposible, naisip niya, napapanik dahil na-refine lang nito ang kanyang teknik ng isang beses pa. Nang makitang hindi siya naniniwala, nag-cross ng arm si Chalian ng may kumpiyansa, na nagsasabing naabot nga niya ang level 9. Ngunit dahil sa Women's Intuit Ion, nagdududa pa rin siya. Kahit sabihin niya yun, paano magiging posible? Hindi pa ako nakakarinig ng sinumang mabilis umasenso ang martial arts, naisip niya, kahit na hindi nila ito pinaplano. Lumingon din siya sa kanya at nagtanong, alam mo ba kung ano ang tawag sa strategy para sa round na ito? Mabilis na nagbigay si Chalian ng isang catchy na pangalan. Ang Dragon Phoenix Double Radiance. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang sumugod pabalik, ang kanyang katawan ay nag-oglow sa spiritual power, at may buong kumpiyansa. Kung hindi niya ito mapapasa, sino pa? Ang dalawa ay nagsimula sa kompetisyon, at siya ang nanguna. Sumunod sa kanya si Jung Shaolian, at ang mga tao sa arena ay nanood, nagulat, nakatutok at nanlaking mga mata. Nagkaroon pa siya ng oras para lumingon at magtanong sa kanya. Hindi masama, di ba? Nag-oglow din siya. Lahat ng ito ay utang sa tulong mo. Si Jung Shaolian ay mas masaya pa sa isang bata sa candy store. Ang katawan ko ay kayang gawin ang mga moves na ito. Talagang magical. Marahil dahil at is ang isip ko. Parang nagsasayaw lang ako. Naramdaman niya iyon. At pinangalanan niya ito. Ito ang mind understanding all things at body controlling all things. Iyan ang process ng pag-comprehend sa essence ng martial arts. Ilang salita lang ang naipagpalit nila nang makarating na sila sa kabilang bahagi ng arena. Hindi makapaniwala si Jung Shaolian at sumigaw, ang bilis na tapos, hindi man lang niya maalala kung paano siya nakatawid. At doon lang niya naramdaman ang pagod na hinihingal. Nakangiti ng may kapilyuhan si Chalian. Ang Dragon Phoenix Double Radiance ay amazing, di ba? Tumingin siya rito ng may paghanga, na kumikislap ang mga mata. Ang sigaw ng judge ay umalangaw, Chalian, Jung Shaolian, pass. Pareho silang tumawa ng masaya. Pagkatapos ng match, ang buong pamilya ay dumagsa. Jung Shaolian, kailan pa naging napakalakas ng martial arts mo? Nakatayo siya kasama nila at biglang napatigil. Ngayon lang niya na-realize na ang tatlong old masters ay nakatayo roon sa buong oras. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. Dinala sila roon ni Wu Ying. Nagulat lang siya ng sandali bago napuno ng kagalakan, itinaas ang kanyang mga kamay at tumakbo patungo sa kanila ng nakangiti, na nagpaplanong bigyan ng bawat isa sa kanila ng isang mahigpit na hug nang may isang matalim na sickle na biglang lumipad mula sa kung saan at damaykit sa kanyang noo. Dumagundong ang dugo sa paligid at ang mga tao ay nagtawanan. Ang taong ito ay masyadong umaasta na close. Haha, ang sinumang hindi nakakaalam ay mag-aakalang siya ang totoong apo ng matandang babae. Hinawakan niya ang kanyang noo, na nakakaramdam ng sama ng loob. Haha, medyo matagal na rin, pero talagang marunong kayong mang-trip sa akin.
Ang matandang babae ay may isang bagay lang na pinapahalagahan. Nabalitaan kong nagtatayo ka ng isang manor. Kid, gumawa ka ng napakalaking gulo. Ano ang plano mong gawin ngayon? Dahil nasimula na niya ang laban, kailangan niyang tapusin ito. Sumagot siya ng kalmado. Ano pa nga ba? Buong kumpiyansa niyang sinabi, gusto kong kainin ng buo ang martial arts world na ito. Ang tatlong matatanda ay natulala. Akala mo ba ang pag-unify sa martial arts world ay ganoon kadali? Talagang napakahirap nito. Isang tabi muna ang 4 great masters ng mundo. Paano mo planong harapin ang 9 sects at 1 school? Paano naman ang 4 great families? At higit pa rito, tumitig siya ng main team sa kanya. Ano ang mga plano mo para sa Holy Cult? Lahat ng ito ay mga challenge na tiyak na haharapin niya kung gusto niyang i-unify ang mundo. Ang tatlo sa kanila ay naghintay sa katahimikan para sa isang sagot. Ngunit si Chalian ay hindi nag-alala kahit kaunti. Hindi ko ikababahala ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Iyon ang kanyang signature style. Sa kabuuan, ang tatlo ay tuluyang natulala. Sino nga ba ang pinagmanahan ng kid na ito? Si Wu Ying lang ang magtitiwala sa kanya ng bulag. Bigla siyang lumingon sa kanya. Wu Ying, siguraduhin tretuhin mo ng maayos ang mga singers na ito, na itanong niyang nagulat. Ha, young master, saan ka pupunta? Sumagot lang siya, huhulihin ko ang freak na yon. Siyempre, isinama niya si Jung Shaolian. Hindi pa rin siya sanay sa kanyang style at natawa, nagtanong, nagbibiro ka ba? Marunong bang magbiro si Chelian? Seryoso siya,